So ayan mga lodi, no, nakakapag ano na tayo, mag-umpisa na tayo mag tiles, no, at yung hinahalo ni Reggie ngayon ay ano yan, halo ng tile adhesive tsaka semento. So kalahating semento, isang bag ng adhesive. So bali dalawang adhesive, isang bag na semento yung hinahalo natin dyan. Ito yung kakabit natin dito. So medyo tinapang-tapangan natin yung adhesive dahil medyo manipis yung ano natin. Around ano lang yan, 2.5 cm lang yung mortars natin. So hindi pwedeng puro semento. So kung puro adhesive naman, medyo masakit din sa bulsa. Kaya nabuti natin na dagdagan natin ng semento yung ating mortars. So dito pala mga lodi, gumamit na ako dito ng tile leveling. So mura man lang to. So para medyo nakakasigurado kayo sa ano nyo, sa paglatag ng tiles, no. So kwan lang to. Around 300 pesos lang ata itong presyo nitong nabili nating tile leveling. At din gamit din kayo ng ito glass holder para hindi kayo mahirapan dahil 60 by 60 ito. So kung wala yan, mahirap maglatag dyan ng tiles. So kaya mas maganda yung meron ka na yung ganito glass holder. So medyo ang halo natin dyan ay medyo malambot kasi yung natin, itong tiles natin ay ceramic daw to, pero mukhang mariwasa, no. Kulay puti yung likod nito. So tingnan natin. So ayan, no. Ito yung pinakamurang tiles na nabili natin. So 129 lang ang isa nito. So yung maganda, yung class A ay nasa 300 plus mahigit, no. Kaya medyo hindi natin kaya, kaya ayan lang, kinuha natin yung mga pinakamurang tiles. So siyempre wag na tayong umasa ng magandang klase. Tingnan nyo, ayan, lubo yung gitna, no. Kaya kung wala kayong ganyang tile leveling ay medyo mahirap, no, bingkong talaga tong tiles. So kung gagamitan nyo ng ganito, ayan, to ay medyo maganda, no, kagaya nito, yan, no. O kahit paano mabawasan yung pagkabingkong ng ng tiles. Luto na, Di. Masarap yan, masarap. So supposedly itong tiles lodi, no, dapat to nakababad sa sa big sana, no. Napapansin namin pag nilagyan namin ng backing ay siya, no, madaling matuyo. Kaya dapat ito ay nakababad, pero binabasa na lang namin at medyo malambot yung mortars natin para hindi naman kaagad-agad matuyo. Yung nagiging problema kasi natin ay pagka tuyo na yung natin, mortars, ay madali siyang tumigas. So ayan, no, napakadali lang bitbitin yung tiles natin kapag may tile holder o glass holder. So papasain lang ni Reggie yan. And then lalagyan natin ng backing yan bago pa tayo maglagay ng mortars dito. So mga lodi, no, para mas hindi kayo pa ulit-ulit ng pagkasa ng ng tiles, gamit kayo ng ganito, panuklay. So papatagin natin yung mortars natin. So gaya nito, patag na patag, na-determine natin kung gaano ka taas lang yung mortars natin. Then ito, nilagyan natin ng backing para
sa ganon ay magkaroon ng laman itong ano. Ito yung nagiging problema ng karamihan na kumakapak kasi hindi sila naglalagay ng backing. So importante yan na may mortars yung likod ng ano yung tiles. So ito yung kagandahan ng may tile holder. Diba? Mas madali. Okay. Yun, siyempre gamit kayo ng ano, rubber mallet para mas mahalwan. Yung iba martilyo ginagamit, ginaganan. Okay, so, tapos lagyan natin ito para lock. So napakahalaga nito mga lodi para hindi pa tsamba-tsamba yung nagiging trabaho. Okay, oh yan, oh, pantay na pantay. So mas maalwan at madali yung trabaho kapag kumpleto tayo sa gamit. Hindi naman ako madalas magta-tiles pero pinakayo ko yung magtatrabaho tayo ng ang gamit natin ay puro tika-tika. O, di ba madali lang? So, siyempre lahat na ganito na gagawin natin. So, ito pala bago matuyo, napakahalagang ito malinis to tong semento. Kasi ito magaspang yung tiles natin. Kasi yung tiles natin pang outdoor, no? Magaspang yan. Pagka yan ay natuyo, ay napakahirap ng linisin yan. Napakahirap ng kuskusin yan. Okay? Ano, gusto mo ikaw naman di mag-tiles? Eh, kaya mo yan. So, ganoon lang kadali yung paglatag ng tiles kung kompleto tayo sa gamit. At siyempre hindi rin nawawala yung mga level bar natin, eskwala, at yung grinder natin na pang tabas ng tiles. Okay lang, napakainit. So mga lodi, tapos na tayo. At may teka dyan. Sige. So yan lang yung pagtanggal ng ng bibiling tile. No, pinupukpok lang. Yun. Grabe naman, parang hindi nagagamitin kung makapalo ka. Magagamit pa yung mga yung kulay pula na yan. Kung anong paluin yan. Hindi mababasag yan. Papunta na ron. Oh, yan. Oh. Pati yung tanggalin ko. Bago pa rin po yung matatanggal na yan. Tanggalin na tapos. Oh, tanggalin na para malinis na. Okay, oh. So ganun lang. Yan, kaya kailangan malinis to bago tumigas yung mga semento. So ito lang kagandahan kapag yung adhesive yung gamit natin. Kahit kakakabit pa lang ay pwede na natin tungtungan. So may kinulang tayo ng tiles mga lodi, pahabol na lang natin to nandito. So okay mga lodi, pakisuyo na lang ako mga lodi, sa mga hindi pa naka-subscribe sa channel namin ay paki-subscribe na lang mga lodi. At paki-follow na rin yung Facebook page namin. At sa mga gusto pala magpagawa dyan, PM nyo na lang ako. All around kami na mga manggagawa, mapa-trusses man, covered court, warehouse, bahay, tiles. Tumatanggap din kami ng mga tiles. Kahit na basta trabahong construction, tumatanggap kami ng trabaho. Ano muna natin ito, Jay? Linisin muna natin ito para wala na tayong babalikan dito. So
kasama ko pala dito si Reggie, dalawa lang kami tumira. So ito lang kagandahan eh. So sana hindi na tutulo. Ano na lang, yun na lang, papalampasuhan natin to sa may-ari. Yung grout nito huli na lang siguro bukas or pagkatapos ng pag nakabili na ng tiles dyan. So ito pala mga lodi, yung nito, yung pagitan ay habang basa pa, pinatatanggal ko na nito kay Reggie yung mga dyan, mga semento, no? Kasi kung hayaan natin tumigas yan, napakahirap yan maglinis, no? Nahirapan tayo maglagay ng grout niyan. Kaya mas mainam habang basa pa ay papatanggalin nyo na yan. O ganito na, nilinisin na. Okay mga lodi, no? Pa-subscribe na lang mga lodi sa YouTube channel namin at paki-follow na lang sa page namin. Jay, may isa-shoutout ka? Okay mga lodi, no? Gagawa tayo ng grout, no? At ito simpleng pamamaraan lang to, pero napaka-effective nito lalo na pagka outdoor, no? O kahit na indoor pa. Mas matibay kasi kapag yung ating tile grout ay haluan natin ng semento. So gagawa tayo ito, isang part ng semento, din i-mix natin sa 2 parts ng ating tile grout, no? Okay. Then i-mix natin to, saka natin lalagyan ng tubig. So ang rason nito mga lodi kung bakit hinahaluan ko ng semento, mas makapit kasi ang semento kaysa tile grout. So kung tile grout lang ang ilalagay natin doon sa pagitan ng mga tiles, ang nangyayari, madali siyang mapudpud, no? Madali siyang kumalas. Unlike na pagka may semento, mas makapit siya dahil ang semento talagang makapit talaga yan. So halo-haloin lang natin. Then siyempre lagyan natin ng tubig, saka natin i-apply doon sa paglalagyan natin. So mga lodi, hindi sa lahat ng kulay ng tile grout ay advisable tong semento na ihalo nyo, kasi mag-iiba ang kulay niyan. Kung purely white yung tiles nyo, so mas mabuti na wag nyo nang haluan ng semento kasi magiging dirty white ang itsura niyan, no? Dahil ito naman siya, parang kulay gray, pwede natin sa haluan ng semento. At ang tiles na pag lalagyan natin kasi may halong brown siya at saka sa gray. So okay, haluloy lang natin to hanggang sa lumambot, pwede nang ipahid. So simpleng pamamaraan to mga lodi. Alam ko yung iba alam na rin to, pero yung karamihan sa atin ay hindi alam yung ganitong diskarte. So simpleng lang to, simpleng pamamaraan para hindi basta-basta na lulusaw yung ating tile grout. Kaya kung mapapansin nyo, kung minsan nakakita kayo ng tiles na wala ng sa pagitan nila. So pagka naghalo pala, yung tama lang na maubos nyo, kasi ito tumitigas din naman ito dahil may halo ng semento po. Saka sayang din naman kung marami ang hahaluin nyo, saka napakakunti lang din naman ng lalagyan nyo. So okay, okay na to. So ganoon lang siya kalambot mga lodi. So okay tayo sa taas para i-apply to ngayon. So ito lodi ang pag-apply natin ng tile grout, at ito may nilagay na tayo, no? So kakalagay lang natin ito, pero ayan, no, ubod na ng tigas, hindi na siya basta-basta na natutuklap. So dito tayo mag-apply sa wala pa. So ganito lang kadali mga lodi ang pag-apply niyan. Maghanap na kayo ng chinelas na
sira na, saka putulin nyo. So kailangan to isiksik nyo para kahit yung tubig hindi makalusot kasi nasa labas tayo. At ito mga lodi, kailangan meron kayong naka-prepare na basahan. So pagka pumasa nyo pa agad, huwag nyo na hintayin matuyo. Kasi pag natuyo yan, dahil ito medyo tuyo na. So, hindi na yan basta-basta tatanggal. Kaya kailangan may basahan kayong malinis. So yung iba kasi pinapaabot pa nila ng kinabukasan bago linisan. So ang nangyayari ay katagal. Kasang katakutak na na puspusan. At minsan pati tiles nasisira pa. So mas mainam na habang natatanggal nyo pa ay tanggalin na. Huwag nang pabayaan na tumigas. So ganito lang din, paulit-ulit lang. Lalo ang tiles natin ay magaspang. Yung oras na kumapik yung diyan, yung tile grout na nilagay nyo ay mahirap nang tanggalin yan, mahirap nang kuskusin. So okay mga lodi, nakita nyo naman kung paano natin na-apply. Then yung mga na yan, walisin na muna yung natuklap na tile grout yan. Wawalisin para dito para hindi na maapakan. Pag naapakan kasi yan, didikit pa sa tiles yan. So ganun lang mga lodi ang diskarte natin para nang sa ganun ay mas makapit yung ating tile grout. So ito, kakalagay lang natin to. Pero yun, napakatigas na. Isipin nyo na lang kung pababayaan nyo yan na matuyo. Yan gaya nung kinabukasan nyo palinisin yan, kukuskusin nyo na lang ng spatula at yun ang hindi maganda, pati yung tiles nyan ay magagasgas na. Okay mga lodi, sana naman nabigyan ko kayo ng konting ideya o paano maglagay ng tile grout. Kung mapapansin nyo dito tayo sa loob. So ayan, ganito din ang proseso ng paglagay ng dito ng tile grout saka tiles. Ito napakatigas, kahit sinsilin mo hindi yan natatanggal. Unlike na nakikita natin na yung iba ay nababaklas dahil purong tile grout lang ang ginamit, hindi sila naglagay ng semento. So, okay mga lodi, sa mga hindi pa naka-subscribe sa channel natin, paki-subscribe na lang mga lodi at paki-follow na lang ng Facebook page namin. Okay, salamat.